Aral mula sa isang anak. Ang pagkahilig ng anak kong si Daniel sa surfing ay nagsimula sa edad na 13 gulang. Araw-araw, bago at matapos ang pagpasok sa eskwela, isinusuot niya ang kanyang surfing suit, lalangoy patungong surfline, at hinihintay na hamunin siya ng kanyang mga kasamahan na ang tangkad ay mula sa 3 hanggang 6 na talampakan. Ang pagmamahal ni Daniel sa surfing ay sinubok noong araw na iyon. Naaksidente ang anak mo, ulat ng lifeguard sa telepono sa asawa kong si Mike. Gaano kalala? Napakalala. Nang siya'y umahon sa tubig, ang matulis na dulo ng tabla ay tumusok sa kanyang mata. Agad na isinugod ni Mike si Daniel sa emergency room at saka sila pinapunta sa isang opisina ng plastic surgeon. Nakatanggap siya ng 26 na tahi mula sa sulok ng kanyang mata hanggang sa kanyang nose bridge. Habang tinatahi ang mata ni Dan, ako ay nasa eroplano pauwi mula sa aking trabaho. Nang makalabas na sila mula sa opisina ng doktor, agad na nagmaneho si Mike patungong airport. Binati niya ako sa gate at sinabi sa akin na si Dan ay naghihintay sa loob ng kotse. Daniel, ang tanong ko. Naalala ko bigla ang kaisipan na maaari naging masama ang mga alon noong araw na iyon. Siya ay naaksidente, ngunit magiging maayos din siya. Nagkatotoo ang mga pinakamasamang bangungot ng isang ina na kinakailangang umalis dahil sa kanyang trabaho. Mabilis akong tumakbo papuntang kotse dahilan upang maputol ang takong ng aking sapatos. Binuksan ko ang pinto. Ang aking bunsong anak na may saplot sa mata ay sinalubong akong akmang yakapin habang umiiyak at sinabing, "Oh ma, sobrang saya ko na nakauwi ka na." Napaluha ako sa kanyang mga bisig habang sinasabi sa kanya kung gaano kabigat sa aking pakiramdam na wala ako roon nang tumawag ang lifeguard. "Okay lang po ma," sagot niya. "Hindi ka naman marunong mag-surfing eh." "Ano?" tanong ko habang nalilito sa kanyang mga sinabi. "Magiging okay na ako. Sabi ng doktor, pwede na akong bumalik sa dagat sa loob ng 8 araw." Wala ba siya sa katinuan? Nais kong sabihin sa kanya na hindi na siya maaaring pumunta muli malapit sa dagat hanggang sa umabot ng 35 gulang ang kanyang edad. Pero sa halip, kinagat ko na lamang ang aking dila at nagdasal na sana'y makalimutan niya na ang surfing habang buhay. Sa sumunod na 7 araw, ay patuloy niya akong pinipilit na payagan siyang muli. Isang araw, matapos kong mahigpit na ulitin sa kanya ang salitang hindi para sa ika-100 beses, nagawa niya akong talunin sa sarili kong laro. "Ma, tinuruan mo kami na huwag kailanman isuko ang mga bagay na mahal namin." Pagkatapos ay iniabot niya sa akin ang kanyang suhol. Isang naka-frame na tula na aking paborito bilhin noon pa. Sabi niya, kaya ko ito binili dahil pinapaalala ka nito sa akin. "Anak, natatakot lang ako na mapahamak ka dahil di ko kakayanin na mawala ka sa amin. Pero di kita pipigilan sa iyong pangarap basta lagi ka lang mag-iingat anak." Ang dating musmus pa lamang na mahilig sa surfing, ngayon ay kabilang na sa top 25 na pro surfers sa buong mundo. Hindi ko lubos maisip na ang mga turo na lagi kong ibinabahagi sa ibang tao ay siya palang ituturo sa akin ng sarili kong anak. Tunay nga na mamahalin at bibigyang kahalagahan ng isang tao ang mga bagay na labis niyang kinakasiyahan at kahit anong mangyari ay hindi niya ito susukuan.